what's up guys? Good evening guys. Welcome to St. Peter's TV. Here to subscribe. Yeah, St. Peter's TV. Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga batahang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang hinahintay nyo? Subscribe na! Alright, so bago ko ipatuloy ang aking vlog na ito, pinabati ko muna ang aking mga lahat na subscribers at lalo na sa mga viewers ngayon na nanood sa vlog na ito, at sana ay nasa magandang katawan at kalusugan kayong lahat yan. So sa araw na ito ay mayroon naman akong project na papalitan itong tubo na ito. Ang tubo na ito ay para sa fire pump, so hindi ko pwedeng baklasin ito at dadalhin sa workshop dahil ito'y ginagamit in case of emergency. So katulad ng mga ginagawa kong mga tubo, ay gagawa muna ako ng bagong tubo bago baklasin itong luma. So ngayon nandito tayo sa site at kukunan natin ng sukat. Ito po ang channel ng St. Peter TV. Ako po ay pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Okay, so ito na yung tubo na gagawin natin. At mayroon siyang problema dito. Nilagyan namin ng plastic steel. Yung portion na yan, nilagyan ng plastic steel ay butas yan. So ang tubo ng reducer na yan ay mayroon siyang 10 inches by 5 inches. So sa branch naman dito ay mayroon siyang 8 inches ang branch. Ang header natin ay 10 inches. So bali dalawa ito, dalawang branch, isang reducer at isang 90 degrees. So panoorin ito hanggang sa dulo upang makakuha kayo ng idea kung paano ko i-connect itong apat na portion. So ang elbow na to ay mayroon siyang 90 degrees na 10 inches. Kailangan dito ang sukat ay accurate talaga, dahil kung magkamali ka dito ng kahit mga 5mm to 10mm, wala na, sablay na at masasayang na yung pagod nyo. So sa nakikita nyo ay minarkahan ko na kung ano ang sukat. Yan. So mula dito sa plans hanggang dito ay may mga sinulat kong sukat. Yan. Ito guide lang ito para mayroon kayong idea. So mula sa plans naman at saka sa sentro ay mayroon kang makukuhang sukat na ganun na sinulat ko dyan. So ang mga paraan kung paano ko sinukat ito ay gumamit ako ng right angle na malaki at saka yung roller na steel roller na mahaba at saka yung metro. At nakikita nyo yan, may mga markings ako para mayroon kayong mga idea. So ulitin ko, ang portion na yan ay butas. So makikita natin sa baba mayroon siyang stain ng leaking. So kailangan nating palitan ito kasi ang tubo na ito ay ginagamit sa fire pump. So pag mag-emergency, ito yung ginagamit. So hindi natin pwedeng baklasin ito gawa nung ginagamit ito sa in case of emergency. So ang gagawin natin ay gagawa tayo ng bago tubo bago ito baklasin. So ito na yung mga sukat ko na minarka ko doon sa tubo mismo para makita nyo kung paano ko sinusukat. Yan. So dito naman sa elbow ay kukunin muna nyo ang reduce dyan. Yan, nakita nyo ang eskolado na yan. Mula doon sa spool ay
kukunan nyo kung ano ang sukat. Tapos dito naman sa pinaka-spool niya kung ano ang sukat, ma-minus mo lang doon sa reduce ng elbow. At dito naman sa branch ay kukunan mo ang center. Yan mo isusukat sa center. Okay, so nandito na tayo sa workshop. Dinala na natin ang tubo. At unang ginawa ko ay gumawa ako ng saddle tee. Ito muna ang ginawa ko. Bali, 2 piraso ang gagawin natin dito. Yan. At magtanong kayo kung paano ko ginawa yan. Mayroon akong naunang video na in-upload na kung paano ko ginawa yung saddle tee or branch, T-branch. So para hindi kayo malito, at ilalagay ko sa baba sa description, ilalagay ko ang link kung paano ko ginawa ito. At makikita niyo naman dito, ipapakita ko yung formula dito sa vlog na ito kung paano ko ginawa yan. Pero mayroon akong video na ginawa, na-upload ko na, at titingnan nyo na lang doon. So ito na yung gagawin natin na para sa fire pump line. So kamukha nung sinasabi ko, gagawa muna tayo ng bago baklasin yon para mag-less ang time sa ating pagkakabit. Kasi kung babaklasin yon, ang tubo na yon at dadalhin dito sa workshop, at kailangan mo magpaalam dun sa opisina. Ang opisina naman magpaalam dun sa plug state, kasi kailangan daw magpaalam sa plug state dahil mayroong itong tubo na yan ay para sa life-saving equipment. So para maiwasan natin yon, kailangan natin gumawa ng bago. So ito na yung pinapakita ko na formula. Nandyan na, at susundan nyo na lang. Pero kung hindi nyo masundan yan, mayroon akong sinasabi ko, mayroon akong na-upload na video, tingnan nyo lang doon. Bali, 2 piraso na gagawin ko nito. So mag-umpisa na ako gagawa nito. So ito na yung mga formula na pinapakita ko sa inyo nung mga nakaraang video ko. Nire-review ko lang upang yung mga viewers na hindi nakakita ng formula ay makikita dito. So mag-umpisa na ako ngayon ng pag-assemble nito. So unang-una ay ikakabit muna natin yung 90 degrees elbow na ang sukat ay 10 inches. So kailangan natin ilagay doon mismo sa flat surface kung maglagay kayo ng elbow para pantay siya. So pagkatapos na maitak natin yung kabilang portion, ay kailangan natin i-align yung elbow. Gumamit kayo ng dalawang eskwala na katulad nung ginawa ko, kung para makita nyo ang 90 degrees na yung posisyon ng elbow. Pagkatapos ay itatak natin kamukha nung ginagawa ko. So ulitin ko, kailangan natin ilagay ang tubo sa flat surface kung maglagay kayo ng 90 degrees elbow upang makuha natin ang pantay. At pagkatapos ay iasinta naman natin ang dito sa may bandang tuktok kung pantay siya. Kung nakikingin nyo na medyo pantay na, saka nyo i-tack-weld. Yan. So bawat angle nito ay kailangan mo nang i-hibitak. Hindi yung mag-ispat kayo ng kukunti. Kailangan habaan nyo ng pinaka minimum. Ang haba ng spot weld nyo ay nasa mga 15 mm ang haba. Kasi malaking tubo ito. Kailangan nyo ng medyo habaan yung tack weld. Kasi once nga magka-crack ang wini-welding nyo, mawala na kayo sa
posisyon. Kailangan, pag ganito kalaking tubo, kailangan mahaba yung tack weld nyo. Kahit ang haba niya ay mga 15 mm. So, lahat ng angle ay iti-check nyo. Pag okay na, then continuous ang tack weld nyo. So pagkatapos nating naasinta yung elbow at pinapatong na itong tubo dito sa pipe stand. So ang isusunod natin ang itong reducer. So ang ginagawa ko dito ay manual na lang ito pag-asinta. Pinapatong ko dun sa aking hita. At pagkatapos niyan ay iasinta natin sa gamit ng mahabang eskwala. Yan, pag kumantay na siya, ibig sabihin nasa 90 degrees na ang align ng ating labi ng ating reducer. So kamukha nung sinasabi ko ay kailangan natin ng heavy tack weld. So yan ang ginagawa ko ngayon. Ganyan ang pag-asinta. Kailangan lagi ma-reducer, ma-elbow, kailangan nasa eskulado. So after natin na itak, ay unahin natin ipulul itong reducer at saka elbow bago tayo maglagay ng branch o saddle tees dito sa taas. Para makuha natin ang dito sa alignment niya, kailangan nating i-pull weld na ito ang reducer at saka yung elbow para makuha na natin ang ating target para hindi na siya gumalaw. Kailangan unahin natin i-pull weld itong dalawa na ito. Yan, sa nakikita nyo, yun ang ginagawa ko, pinupull weld. So ang ginamit kong welding rod dito ay Unitor brand na may 3.2 mm ang diameter sa rod at ang haba ng welding rod ay 450 mm. Yun ang
sa pinagkakabitan. Kailangan double check, triple check ang ating gagawin na huwag tayo magkamali. Kailangan lahat ng angle ay sisilipin mo upang makuha mo ang tamang posisyon ng ating saddle T or T-branch. So kailangan nating bago tayo mag tack weld ay siguraduhin nating mabuti. Ang una-una, kailangan ang plans na to ay eskwalado at nasa tamang height na ginaya natin ang lumang sukat natin. Kailangan pareha sila, dahil pag ito ay sumubra at lalampas na yung plans ng elbow at saka sa reducer, kailangan kung ano ang sukat na ginawa natin ay parehas. Hindi sumubra, hindi rin kumulang. Dahil mahirap na pag sumubra ay hindi na natin makasya ito. So ganito ang pag-asinta lang. Kasi katumukha nung sinasabi ko sa inyo ay hindi natin pwede gamitan ng magnetic water level, gawa nung ang barko ay gumagalaw. Di katulad sa lupa na pwede natin gamitan ng magnetic water level para makuha natin ang sentro or pantay. Pero dito sa barko ay hindi na yan magagamit, gawa nung ang barko ay gumagalaw, ay kuminggiling ito ng 3 degrees to 5 degrees. So mahirap makuha ang pag-asinta. At saka minsan pag hindi nag-upright yung barko, wala na, mawala ka na sa sentro. Kaya ang ginawa ko dito ay kung anong possibility na kayang gawin, kung paano isintro ay gagawin mo. Mga DIY na technique natin ay ginamit natin dyan upang makuha natin ang tamang alignment ng plans. So nakikita nyo yung ginawa ko sa aking angle na mahabang eskwala. Nilalagay ko sa labi ng plans ng reducer at saka labi ng T-branch kung pantay ba. Kung makuha mo yung mapantay mo yun, ibig sabihin nasa 90 degrees angle siya. So ibig sabihin nasa position ka na. So ang pagkuha ko naman, di pinapatong ko ang eskwala diyan sa taas, ay kinuha ko yung alignment ng butas para magpantay siya. Maliban doon sa guhit natin na sinisintro, ay doon double check pa rin ako doon sa butas ng plans. Yan, ang ginagawa ko dyan ay sinisintro ko yung plans sa yung dalawang plans para magkapareha. Dahil kung hindi yan magkapareha ay maduduling yan. So ang ginawa ko yan, sinisintro ko, inieskwala ko yung mga butas kung parehas ba at saka yung height. Yun ang bamantayan mo dyan yung height nya, yung alignment ng butas, yung guhit mo ay kailangan mong bantayan. Kasi kung hindi mo mabantayan ito ay malaking problema ito pag nakabit, dahil malaking tubo ito, 10 inches ito. At pagkatapos na nakuha natin yung height at naisintro na, ay ispatan na natin ang mukha niyan. At pagkatapos gumamit tayo ng straight na roller kamukha niyan. Kung wala kayong ganon ay kumuha kayo ng metal roller na straight. So pag nakuha na, yun ay itatakwil niyo na. At pagkatapos nito na kukunan na natin ng sukat
At ito na ngayon siya, ready for full width na ito. Yan, sa nakikita nyo, napapansin nyo, hindi ko pa binutasan yung sa loob upang hindi ito mabibingkong kasi dalawang saddle T ito or T-branch. Kaya i-welding muna natin itong loob lahat, kompletuhin bago butasan. So ipapakita ko sa inyo yan sa sunod na ipapakita ko sa inyo kung paano ko binutasan kasi maraming nagtatanong kung paano daw binutasan na mahirap daw ikakating sa acetylen. So ito na, pinufull width ko na ito. Lahat yan na kinukumpleto ko na. Pinufull width na lahat yan. Yung dalawang T-branch. At pagkatapos kong naipulod dito ay doon ako magpapakita ko sa inyo kung paano ko kinakating yung sa loob sa pamagitan ng acetylen lamang. So nandito naman ako sa kabilang side, dito sa plants dito sa reducer. Yung welding ko kung yung saan yung possible na ma-welding para isang ikutan na lang. Dahil kung magpo-focus ako sa isang portion, halimbawa dito lang ako sa plants, so pag naikot ko na, so pabalik-balik kong mag-iikot. So ang para mag-list tayo ng trabaho, lahat ng posibilidad na pwede mong i-welding sa posisyon na yan, i-welding mo na. Tsaka para hindi gaanong maraming ikot sa tubo. Sabukan yan kung lahat ng possible na pwedeng i-weldingin, i-welding mo na. Para pag sa sunod na ikot ay kumpleto na ang isang side. Ganyan ang mga diskarte ko pag ako ay nag-welding. Di katulad din sa lupa ay mayroon tayong automatic na roller na umiikot siya habang tubo din umiikot. Kaya walang problema sa pag-welding. Di katulad dito sa barko ay ipapatong na natin dito sa pipe stand. Saka hindi pwede ikot-ikot dito sa barko gawa ng maalon. Maaaring madisgrasya ka pa. Saka itong tubo na ito ay papakita ko sa inyo na kung paano ko kinakate. Ngayon tapos na yung pag full wheel ko, ngayon magkakate ako. Kikita nyo yan, kaya natin katingin sa acetylen dito sa loob. Yan, nag-umpisa na ako ng kakating. Yun ang paraan ko sa mga ganitong tubo na mayroon siyang T-branch o saddle T. Sa mga nagtatanong sa akin kung paano raw ko binutasan yon, so pinapakita ko na sa inyo kung paano ko magbubutas ng saddle T o T-branch. Kasi karamihan nakikita nyo, hindi ko pa binubutasan, wini-welding ko lang muna. Ngayon nakikita nyo na at mayroon na kayong idea. Ayan. So dinandahan ko lang itong kinakating kasi makapal ito. Schedule 80 ito na tubo. So kailangan nating linisin pa rin ito dahil yung flux ng welding natin ay hindi pa natanggal.
Yung butas sa loob, medyo maganda siya. Yan. Makinis na. Dati ay pinantay ko yung welding dyan para pag ginagrind ay pantay. Kamukha na nito, okay na rin to, pantay na. So ready na itong pipinturahan natin, at pagkatapos nyan bukas ay ikakabit na natin doon sa mismong fire pump. Ito ay ginagamit sa discharge line ito. Ayan, nalinis na natin, na-brush na ng gusto upang kumakapit ang ating pintura. So ito yung channel natin, Sip Peters TV. Yan, kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment na kayo dito sa baba, at pwede rin kayong mag-message sa akin doon sa ating page sa Sip Peters TV sa Facebook. At ito na ay nag-umpisa na ako ng pintura. Ayan. Itong ginamit kong pintura ay pangbalas ito. Although epoxy din ito, pero design to sa pangbalas para sa seawater. Kasi ang dumadaan dito na liquid ay seawater. Kaya ang ginamit ko na pintura ay pang balas tank, para medyo tumagal. At kagandahan dito sa pintura na ito ay madali siyang matuyo at maganda ang performance nito. Kasi yung balas ay laging napupuno ng seawater yon, at bibihirang kinakalawang pag may pintura na ganitong klaseng pintura. Alright, so ito ngayon ay tapos na at tuyong-tuyo na. Pinunturahan ko ito kagabi. Ngayon ready to box up na to. So idadalhin na natin to sa baba at ikakabit na dahil tuyong-tuyo na. So ang pintura nito ay labas sa loob. At ito naidala ko na dito sa baba, pati gasket at mga gamit namin. At nandito na yung lumang tubo na yun ang papalitan natin. Yan ang papalitan natin. Di pa nila na umpisahan na tinanggal yung bolt dahil naghingi pa sila ng permission sa office. Kasi dito sa company namin, pag mayroon kayong ginawa sa seawater line na katulad nitong fire pump, ay kailangan magpaalam sa opisina. At ito naumpisahan na nilang tinanggal yung mga bolt, at kasalukuyang nakadrain na ang tubig. Ayan, dandahan na tinanggal yung mga bolts and nuts dahil ready na ating tubo nandoon, nakaantabay na ang ating tubo. Ayan, yan ang kagandahan dito sa ating mga ginawang tubo, dahil hindi na natin kailangang babaklasin ang tubo na ito at dadalhin sa workshop. Hindi na. Ang style natin, gumawa tayo ng bago baklasin. So ito nabaklas na namin. Ito yung problema sa tubo na to, medyo bulok na rin. Ayan, medyo may bulok na ang lalim ng mga uka-uka. So ang tubo na to ay 3 years lang bago nasira uli, kasi last na kinabit nila ito 3 years na mula ngayon. So itong kakabit natin,
maaari ding aabot ng 3 years dito. Kasi makapal to kaysa luma. At ito na, at naikabit na nila at hinihigpitan na para pagkatapos nito ay ititesting na natin. Yan, dalawa lang sila ang nandoon dahil hindi naman pwede daming tao kasi masikip ang pwesto. Ayan, so lahat ng bolt ay pumapasok. Walang sumasablay na bolt dito. Lahat yan pumapasok. Ayan. So, higpitan na lang ito. At pagkatapos nun ay mag-testingan. So, simula nung binaklas ito hanggang kinabit, umabot ng mga 1 oras kalahati. Ang kasi nainantay pa namin yung tubig na ma-drain. Doon kami natagalan sa pag-drain sa tubig. Kasi di mo pwedeng baklasin agad. Mamaya may leaking pala yung barbula, ay hindi mo na mapigilan. So inantay muna namin ng kalating oras sa pag-drain hanggang paunti na lang ang lumabas. So that time kailangan na naming baklasin. Kasi minsan kasi ang pag-akala mo mayroon pang laman yung tubo, tapos umaasa ka na ang barbula ay humahawak. So ngayon pagkatapos namin na ikabit, na testing na, pinagtitesting na walang ka-leaking ang kinabit nating tubo at lahat ng bolt tumatama, wala siyang leaking at walang kahirap-hirap na ikinabit ang tubo na ginawa natin. So makikita natin dito sa pressure. Tingnan natin sa pressure. Ayan, mayroon siyang 12 bars na pressure. Ayan. So ibig sabihin, wala siyang leaking at nakaproduce tayo ng 12 bars. So ibig sabihin ang ginawa natin ay okay. Walang problema. So sana ay mayroon kayong nakuhang idea sa mga diskarte natin. At kung medyo naguluhan kayo, pwede naman kayong magtanong o maglagay ng comments dito sa baba at sasagutin natin. Minsan kasi hindi ko rin masagot kaagad gawa nung busy rin ako at saka medyo mahina yung internet. So kaya minsan medyo madili ang pag-reply ko. Pero nasasagot ko naman lahat. So completion na tayo nito sa ating project na ikabit na natin na walang kahirap-hirap. So marami pong salamat sa nanood. Sana po ay mayroon kayong napulot na idea sa aking vlog na ito. At sa hindi pa subscribe sa channel ko, please click subscribe button below. Marami pong salamat.